Ito daw hong mga delay o mabagal na yung usad nitong pagpamamahagi ng tinatawag na social amelioration. Mga kaibigan, ito raw dahil sa kakulangan ng listahan ng mga benepisyaryo mula sa LGUs. Ayon po yan sa DSWD. Yun, nung mabuko nagtuturo na, po. Lagi narinig natin, turuan dito, turuan doon. Buti walang namamatanda, po. Turo ng turo. Naniniwala ba kayo, mga kaibigan, na ito pong salot na ito na China virus, mga kaibigan, tatagal daw ito ng hanggang 2 taon. Sabi ni Presidente Duterte. Hulaan na to, mga kaibigan. Wala yata akong alam na sa panahon natin mayroon lilitaw na propeta Mga kaibigan, po? Itong pinakahuling tinamaan po ng COVID-19, nagpositibo. Walang iba kung hindi si Lola Leonor Briones ng Department of Education. Ayon po sa kanya, mga kaibigan, nung una siyang nagpa-testing, negatibo naman siya. Pero nagpaulit daw siya matapos na magpositibo yung isang kasamahan sa gabinete. Yun. Sama ng mga walang ginagawa. Ito daw 707 billion na dapat sana nakalaan para sa mga biktima ng Taal, sa yung sumabog na bulkang Taal. Pwede raw yan magamit mga kaibigan ng gobyerno. Taliwas sa sinasabi po na tayo wala ng pera raw ang gobyerno. Wala pa nga naibibigay ang gobyerno, wala ng pera. Ang dami nang inallocate na pondo, wala pa nakakarating. Sardinas pa lang Wala na agad pera. Ang mahal naman ng sardinas dito. Mahal ng sardinas sa Pilipinas, daan-daan bilyon ng halaga Ito po'y ayon, mga kaibigan, kay Senator Sani. Ewan ko kung nag-negative na Angara. Positive to, di ba? Ayan parami na, ang dami pang pera Wala pa tayong nababalitang accounting, deklarasyon kung magkano dun sa mga pinagsasabing ilalaang pondo para itulong sa mamamayan. Wala pa hong deklarasyon nyo, wala pang sinasabi magkano ba ang binigay. Magkano nagasta sa pinamigay na isang beses na pagkain. Isang beses lang yun yung iba nga, hindi pa raw nakakatanggap Merong nag-iisang alkalde dito po sa sa bansang Pilipinas. Ang bukod tangi na ika nga po idodonate yung kanyang 8 buwang sweldo
para daw makabili ng 1,000 unit ng coronavirus disease rapid antibody test kits para sa mga pasyenteng under investigation o PUI at persons under monitoring doon sa kanilang lugar sa kanyang nasasakupang lungsod, mga kaibigan, sa isang lalawigan. Ano po? Bukod tanging mayor, ano? Sumunod na, yung nauna, yung mga sundalo, di ba, magbibigay naman, tag-100 daw. Di ba, mas maraming pera mga opisyal sa AFP? Mga general. Posible namang sa kanila napunta yung itong mga pondong ito na nawawala ngayon. Hindi may paliwanag. Nagdadahilan na itong DSWD. Sinisisi pa ngayon sa LGU raw. Wala raw silang listahan na ika nga po ay kapani-paniwala, credible. Baka incredible yan, ha? Incredible Hulk. At bilang isang modelong lungsod naman, itong Baguio City daw, mga kaibigan, ang pinapapurihan ngayon dahil maayos nitong napangasiwaan na maiwasan ang pagkalat ng coronavirus sa kanilang lungsod. Yan ang mga bali-balita ngayon. Ano po, ha? Akalain ninyo, Huwebes Santo pa lang ngayon. Hindi ko na namalayan. Dati kasi pag Huwebes Santo, wala tayong pasok eh. Kaya pala patay yung ibang impilan, ano? Yung malalaking impilan, naka-sign off. Ito nakakatakot na pong balita. Ang balita mismo galing kay Presidente Duterte. Na baka raw po, mga kaibigan, mapilitan siya na ibenta ang Pilipinas. Ang mga ari-arian ng Pilipinas. Ha? Dahil baka raw tumagal nga po ito, wala na raw gagastusin ng gobyerno, na ubos na. Ubos? Sino kaya ang ubos niyang perang yan? Wala pa natatanggap yung tao naubos na. Ang bilis namang maubos niya. Pinakamabilis umubos yan. Tinalo niya ng Congress tsaka Senado sa pork barrel, di ba? Dati pinakamalakas gumastos umubos ng pera natin yung Senado at Kongreso ng Kamara. Ngayon executive. Binigyan ng emergency power. Naubos agad ang pera. Basahin natin mamaya yan, mga kaibigan. At ginagamit daw po ng China itong coronavirus para pagtakban niyang kanilang pinaggagawa ngayong katarantaduhan at kawalanghyan sa pagpapalawak ng kanilang puwersa diyan po sa South China Sea. Ibig sabihin, nilalansi tayo, ano po? Bueno, mga kaibigan, yung pong si Secretary
Leonor Briones ng Department of Education o DepEd, mga kaibigan, ay nagpositibo raw sa COVID-19. Ayon mismo sa announcement niya, as a government official and cabinet member and as a Filipino, it is my duty to announce that yesterday late afternoon, April 8, kailan yun? Ngayon? Ano ba tayo ngayon? 9? Ariel? Anong pecha natin ngayon? 8 o 9? 9. Madalit sabi, kahapon ito. I was informed by the Research Institute for Tropical Medicine, RITM yun, ano po, that I am positive for SARS-CoV-2, the causative agent for COVID-19. Ayan po, sabi ni Briones na walang ginagawa. Hanggang sa lukubin na tayo ng COVID-19, wala tayo nabalita ang ginawa itong si Briones dyan sa DepEd. Ano po? Siya po 79, uugod-ugod na nga Kaya wala nang magawa. Walang reforma whatsoever na nangyari sa DepEd for the past 3 years, more than 3 years. Sila daw po ng kanyang mga opisyal sa DepEd self-quarantine. Pero turned out to be COVID-19 positive. Natanggap niya raw ang resulta nung March 16, negative siya nung March 16 Pero nung April 2, nagpa-test siya ulit, after fellow cabinet member. Yung kasamaan nga raw po niya sa cabinet. Nag-positive din sa COVID-19. Hindi ko malaman kung sino tinutukoy niya dyan, kung si Anyo. Pero daw siya ay nananatili. Ito, nakapagtataka. Asymptomatic. Ang kanya naman daw temperature, normal, mga kaibigan. Dahil 3 beses siya nag-check ng kanyang temperature sa isang araw. Pero ito'y normal. Ano bang klaseng hayop itong COVID-19 na ito? China virus na ito. At ni sintomas wala, pero meron. Yung bang mga walang sintomas na kamukha ni Leonor Briones, mamatay kaya yan ang walang sintomas? Yan ang tanong Meron ba namamatay sa COVID-19 na walang sintomas? Ngayon po, maabot na sa 4,076 ang kumpirmado di umano na COVID-19 cases. Na dito ay 124 lang ang nakarecover, habang 203 ang patay. Isipin mo itong si Briones, wala namang ginagawa, nahawahan ng COVID. Yan ang nakakatakot dyan At saka ba yan ba talagang testing na yan? Accurate ba talaga yan? Di natin maintindihan yan Paano nag-positive yung walang simptomas hanggang ngayon?
Kaya ang tanong natin kanina, meron bang mamamatay sa COVID-19 na positive pero walang sintomas tapos patay? Meron ba kayang ganon? Kasi kung hindi, ba't ka pa magpapagamot? Hindi ka naman pala mamamatay, sintomas lang eh. Ay nako mga kaibigan ha. Hayop itong dumating na ito sa sangkatauhan, ano po? Bunga ng kawalangyaan ng may mga kagagawan niyan, China. Hindi ba naman talaga walang hiya ang mga yan? Mga kaibigan patuloy pa yung pagpapalakas nila ng puwersa nila doon sa sa ating pong teritoryo. Nagpunta pa rito, bagay na dito po'y sinalubong pa. Habang sa ibang mga bansa na kanilang gustong di umano'y tulungan, nasugpuin daw yung ikinalat nila. Mga kaibigan, na sakit na yan na sila nagkalat, tinatanggihan ng lahat ng bansa na kanilang inaalok. Nagpipresenta sila. Ultimo yung mga mask, face mask na galing China. Mapadonasyon, mapabenta. Basta made in China, ayaw na hong tanggapin. Kasi parang ano nga naman, di ba? Sama sa panlasa nun eh. Parang krimen yan eh. Sa isang burol ba eh. Kung alam mong dadalaw dun sa burol na yun eh, ng isang pinaglalamayan eh. Yung mismo pumatay doon sa pinaglalamayan. Ano kaya reaksyon ng mga naglalamay? Hindi ba? Laking katarantaduan. Ganyan yung China. Sipo mo nagkalat ng mikrobyo itong mga walang hiyang ito. Lilipulin ang sangkatauhan. Binabagsak ang ekonomiya. Ginutom ang mga tao. Tapos tutulungan daw nila. May padala-dala pa rito ng mga doktor. Mga walang hiya kayo. Yan ang sinasabi natin, maikukumpara mo sa isang lamayan. Yung palang pumatay, kunyari nakikiramay. Kaya, siyempre, ang reaksyon nung mga naglalamay, ba hindi na? Ka na makilamay rito, lumayas ka rito. Parang gano'n ang ibig sabihin po nung pagtanggi ng mga bansa sa inaalok na tulong nitong China virus. Ay, kesyo mga volunteer, mga ganyan. Wala na ho, walang saysay eh. Walang kabuluhan eh. Yan ang mga alok na walang kabuluhan. Tapos tatanggapin natin. Para saan? Salamat sa inyo. Nagkalat kayo sa amin ng virus at maraming namatay dito. At patuloy pang nalalagay sa panganib ang buhay. Salamat sa China. Ano? Yung ba gusto nyo mangyari? Talagang siguro nagagalit na itaas eh. Pagka ganyan ang ugali na ng tao. Isira na pala ang mga ulo nito. Dapat nang padala ng salot ito. Kasi kung hindi papahintulot ng itaas, kahit anong kalat ang gawin yan, di makapagkakalat yan, di ba? Kumalat.
makapipigil na nga lang yan, itaas eh. Ang ikinakatwiran ngayon, mga kaibigan, nitong si DSWD Secretary Rolando Bautista, yun daw pong kakulangan ng tamang o sapat na impormasyon mula sa local government units as regards to their constituents slowed down the distribution. Yan daw ang naging dahilan para bumagal ang usad ng distribution o pamamahagi ng financial aid sa ilalim ng Social Amelioration Program kuno ng gobyerno, mga kaibigan. Ano po? Ayun, bumagal, kulang ang impormasyon. Ba't di nyo muna itinama bago kayo namigay? Bago kayo nag-umpisa? Di ba? Nung nagbibigayan at wala nang nakakarating, at saka natin ito sasabihin. Kumbaga inilalagay mo na ngayon, parang ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng kalesa, ang nasa unahan yung karitela, at nasa likod yung kabayo. Ganun po ba yun? Mga kaibigan, no? Sabi, siguro, ang ine-expect po namin noon na ang LGU ay they have the profile, the names, the work, and other livelihood activities ng kanilang mga nasasakupan. Ganun pala naman bakit ho, Juan, ba't kayo namigay ka agad? Di ba ang nagsagawa, simulat sa poll, ng pagpapapill up nitong mga form? Ang initiator niyan, kayo itong DSWD. Ngayon, itinuturo ninyo, di ba, inalis nyo nga sa local government, kaya nga yung mga barangay captain, naghugas na, nagponsyo Pilato na kagad, natakot na sa taong bayan, at saka kasama na yung yung sama ng loob, na hindi dadapo sa kamay nila yung pera. Di ba? Ang sabi ng mga barangay kupitan, naku, wag nyo kaming sisisihin, sapagkat hindi na po kami, wala na kaming pakialam dyan. Ayon sa DSWD, sila na ang mamamahagi at pipili na rin sila na rin ang pipili ng barangay na pagbibigyan nila. Kaya ang dami nagreklamo, merong hindi. Kita nyo nga ang dami nagpapanggap ngayon Kamukha ni Jinggoy, di ba? Kagabi na napanood ninyo. O ngayon, sana lumalabas, di ba? Yung sinasabi niya, Green Hills daw, pupunta sila. Magdadala ng market, yung rolling market. Mga kaibigan. Si mo, Green Hills, mayayaman ang tao ron. Sa mayayaman, doon sila pupunta. Mga kaibigan. Ngayon, nagpapanggap di ba ho, kunyari, magpapapublicity lang yan sinasamantala nila, ginagahasa nila yung sitwasyon. Ito, sabi nung ni Secretary Bautista ng DSWD, ini-expect daw nila siguro noon LGU. They have the profile. Ba't kayo mamamahagi? Kung ang nakakaalam pala niyan LGU, di sana sila pinamigay. Di ba? Ba't nasa kamay nyo? Lalo na, wala naman kayong credibility katulad ng sinasabi niya na dahil na rin sa masyadong
kabisado, sabihin din nating may kakulangan sa mga listahan na yon, dito na rin po nagkaroon ng problema. Oh. At pinagmamalaki nitong si Bautista na yung financial assistance para raw sa mga benepisyaryo ng DSWD para dun sa mga public transportation drivers. Ibig sabihin mga transport drivers, mga jeep, mga ganon, nabigyan daw yan. Were distributed in a matter of 2 or 3 days. Mga kaibigan, ngayon nagkalat yung post mga malalaking bahay binibigyan. Magtaka ka ron Tapos yung mga mahihirap talaga, hindi binibigyan. Ayan. Walang disorganized. Ayaw pang aminin ni Bautista, ayaw niya pang diretsahin na wala kayong hindi kayo organisado. Yun ang tumpak doon na angkop na salita doon. Hindi yung naghahanap ka bibintang mo sa LGU, hindi naman yung LGU namimigay. Kayo mamimigay, gusto nyo, iaasa ninyo yung sistema sa LGU. Ano yun? Para ikaw lang ang sikat? Ganon? Hindi ganon. Mga kaibigan, di sana gumawa kayo ng effective na sistema. Paano nyo gagawin yun? Yun ang sinasabi natin, wala tayong sistema pang rito totohanan dito Katulad niyan paano mo masasabi sa isang lugar lahat yun nakatira doon. Di ba? Sino talaga ang tunay na residente dyan? Kasi nga, hindi yun ang sistema. Ano ba dapat ang sistema? Ang talagang dapat sistema, lahat makatanggap. Kung saan ka abutin, bibigyan ka. Halimbawa, yung balita kahapon na ibinalita sa atin sa Hong Kong, 18 years old above ang bibigyan. Pero, bago daw pala yun, mag-senior citizen. Bakit? Dahil meron ng bukod na ibibigay para sa mga senior citizen. Yun organized. Systematic, organized. Kasi dito pinag-iisipan pag nakawang kagad yung pera. Bakit mo masasabi yan? Bakit natin nasabi yan? Kasi nung umpisa, yung pinangako nung umpisa, lahat magkakaroon. Di siyempre, kasi kinuwenta yan Kung tutusin mo, sobra-sobra yung pondo ng gobyerno, kahit na lahat ng tao dito sa Pilipinas, bigyan mo. Sobra pa yung pondo. Na sinasabi ngayon, wala na raw. At nagtataka tayo, hindi sinisita itong DSWD. Kung talagang nagbabasa sila ng hinaing, tumatanggap sila ng reklamo ng publiko, dapat yun, ina-address nila yung problema. Kasi wala namang ina-address na problema. Di ho ba? Basta magsasalita, pero walang detalye. At saka nakakatakot yung uling salita. Mga kaibigan, mukhang buong Pilipinas, ibebenta ng talaga. Ginagamit na, nagiging justification itong krisis sa matagal ng plano. Kumbaga yung plano nila, itong malungkot na miserableng pangyayaring ito, mga kaibigan, sa kasaysayan ng mundo, ito ang magiging justification para maisakatuparan yung matagal na nating pinangangambahan. Kaya
May time frame pa eh. 2 taon daw tatagal ito eh. Eh di ba hanggang 2 taon na lang yung term nila? Oh, mga kaibigan, ano ibig sabihin nun? Kung 2 taon, eh paano yan? Bahala na si Batman, mga kaibigan. Yan ang nakakatakot na mga pangyayari. Ano po? Oh. Dahil daw doon sa pinagyayabang nitong si Bautista ng DSWD, dahil sa kanilang galing, meron daw, meron daw sistematiko sila sa pamamahagi doon sa mga driver. Kaya na-i-distribute nila ito sa loob lamang ng 2 o hanggang 3 araw. Yan. Sabi, kasi po, merong tayong listahan na credible. Ba't ka mamamahagi kung hindi pala credible yung pinamamahaginan mo? Paano mo ngayon masasabi na yung una ninyong mga binigyan, karapat-dapat yun? Katulad nga ngayon, may mga makikita kang naglipa na sa social media, ang lalaki ng bahay binibigyan ng pera. Makikita mo yung kinatawan ng DSWD kasi silang may responsibilidad mamahagi. Nasa kanila yung sa kanila binigay. Ang masama hindi tumutugma yung pong kanilang ginagawa ngayon kesa doon sa mga unang sinabi nung hindi pa nare-release sa kanila ang pera. Pag na-release na, iba na kwento. Yun ang masama mga kaibigan Di ba dapat consistent yun sa umpisa at doon sa plano? O ano sabi? Lahat bibigyan, walang magugutom. O di lahat. Di ba? Sana sinabi, walang magugutom maliban sa ilan. Hindi naman ganun ang pagkasabi. Walang magugutom. Pag sinabi mong walang magugutom, lahat yan. Di ba? Yun po Ngayon, sabi naman itong si Angara, the government still has 707 billion of unutilized funds from the 2019 national budget. Nandun pa pala yun. Sa 2019 national budget, 707 billion. Hindi kaya ito yung binanggit natin kagabi? Tandaan nyo kagabi, di ba? Tinatanong natin, totoo ba yan? Na nag-release ng 700 billion. At bukod dyan, meron pang 1.something billion dollars. Ang Asian Development Bank na idinonasyon. Nasan yan? Mga kaibigan, sipin mo, lahat siya mabibigyan mo Buong Pilipinas Yan ba yung nakita ko na naman ngayon, sa kanila, monthly hanggang ilang buwan, ang laki ng ibibigay. Sa Amerika yata na naman. Sa Australia pala, sa Australia. $1,000. Mga kaibigan, ang bibigay. Hindi 1 buwan. 3, 4 na buwan. Hanggang meron itong krisis na ito. Mga kaibigan. Dito isang bigayan pala, nawala ka agad yung pere. Kung ano-ano na pinagsasasabi para gumulo Pinagugulo Para sa bandang uli, mawala na ng gana yung tao. Diba? Masama niya, mabuti kung ganun lang. Huwag sana mangyari yung iba na pwedeng maging resulta niyang ginagawa niyong yan.
Sabi ho dito, yun nga, merong 707 billion hindi nagamit na pondo mula sa 2019 national budget na pwedeng gamitin para tulungan ang libu-libong pamilya na apektado ng Taal Volcano. Sabi ni Angara, ayon sa kanya, yan daw hindi nagalaw na pondong yan ay pwedeng gastusin para sa mga biktima ng Taal at iba pang kalamidad. Kung idideklarang savings ng presidente, kasi nandun yan sa nakaraang taong budget, 2019. 2020 tayo eh. As of November 30, sabi ni Angara, there was still 700 billion ng unutilized o hindi nagamit na pondo dahil nahuli ang pagkakapasa noong 2019 budget. Ang naging dahilan pala, kaya hindi nagamit agad yung pondong yun, late nang na ipasa yung 2019 budget. End of calamity fund, almost 7 billion. Meron pang 7 billion na calamity fund. Kaya 707 billion unutilized also. Malamang ito yung tinutukoy natin kagabi. Merong nakapagsabi sa atin tanong mo kung totoo yan na merong 707 billion na pondo. Taliwas dun sa sinasabing walang pera. Ano ba ito? May pera tapos sasabihin wala? Kakatakot yan billions lodged in various agencies. Bilyon-bilyon daw ang bumagsak sa mga iba't ibang ahensya na hindi nagamit. So that was a consideration in setting 2020 levels. Incidentally, much of those funds are still available and if declared by the executive as savings can be spent to help the victims of the eruptions the eruption and other calamities. Meaning to say, magagamit yun hindi lang dun sa mga biktima ng Taal, pati dito sa COVID-19. Sumingit naman ang walang kakwenta-kwentang panukala raw ni Lito Lapid na gawing mandatory o requirement sa lahat ng primary, secondary school sa bansa na ituro ang subject na tungkol sa disaster awareness and disaster mitigation. Lintik Genius Simo, tuturo mo yan. Gagawin mo subject. Di na. Gagawin mo lang mangmang yung mga tao Ang dapat dito, ibalik yung dating curriculum. Nagumpisa niyan ako sa programa natin, yan GMRC, dapat ibalik. Ala na yan Mga kaibigan, ngayon, ang dapat na maging mandatory, yung pagtatayo ngayon, na-realize natin, yung mga pangunahing pangangailangan. Kapag merong sakuna, yun ang tama. Leong Guerrero, hindi yung mga pinagsasab mo. English pa salita rito Ito babanggitin ko lang Ewan ko kung paano niya nasabi to. Doon sa nagsulat na reporter. Kasi naka-quotation Ibig sabihin, nagsalita si Lito Lapid. Ito sabi English to It is about time that we take a step
further in protecting our people by minimizing the loss of lives and property damage. All this could start from a simple information drive in the schools with the hope that the Filipino youth can someday lead a proactive and dynamic society. He concluded. Yun ang sabi, oh. He concluded. Ibig sabihin, ayon dun sa sumulat nito, pagtatapos niya. Ibig sabihin, nagsasalita ng gano'n si Lito Lapid. Never happened. Amunin ko kayo eh. Itong ganitong klase ng pananalita, isusulat natin sa papel. Ipababasa na lang natin sa kanya. Pupusta kayo, hindi niya mababasa ng tama. Maniniwala ba kayo o hindi? Bahala kayo kung ayaw nyo maniwala. Ako, naghahamon. Di ba? Gagawa ko siya ng isang script, ganyang kahaba. Hindi natin pasasabi sa kanya dahil alam natin kung sasabihin niya lang, tiyak na sa kanya manggagaling, sa bibig niya talaga galing ang isang ganyang kahabang pananalita, hindi ko siya minemenos. Ang pinag-uusapan natin dito, yung maging makatotohanan tayo. Press release yan eh. Magkano binayad mo dyan? Yan ang tanong sa nagsulat niyan. Isiningit yan eh. Dun sa istorya ni Angara. Hindi naman kasali siya rin sa istorya eh. Ang istorya merong 700 billion. 707 billion pesos na pera na nasa possession ng gobyerno. Ang pwedeng gamitin. Taliwas sa sinasabing wala tayong pera. Kasi ayaw pa nilang diretsahin eh. Kaya nila sinasabi ito, sabi kasi ni Presidente Duterte, walang pera. Ewan ko lang kung nakapagnakaw na si Dominguez. Kasi sabi niya raw kay Dominguez kung wala kang may utangan dyan magnakaw ka. Nakawin mo. Ewan ko lang Tanong natin ngayon, dapat tanong ng taong bayan kay Dominguez. Secretary Dominguez, nagnakaw ka na ba? Magkano na ba ninakaw mo? Ay, nako mga kaibigan. Lito Lapid, nag-English? Ba? Inahamon ko, gagawa ko ng isang ganyang kahabang sentence. Pabasa natin kay Lito Lapid. Tingnan ko kung paano niya bibigkasin. Sige nga. Halimbawa, sabihin mo, spell coffee. Sabi ni Lito Lapid, C-O-H-H-H-I. C-O-H-H-H-H-I. Sino nagsasabing di raw nakikita si Mayor Amy Calixto Amy Calixto Rubiano ng Pasay City. Bandi totoo yan. Siya na tanongin natin kasi meron siyang paliwanag dun sa kanya mga constituent. Meron naman siya ginagawa. Kaya lang ito, siya na pakinggan natin, mga kaibigan. Hello po sa aking mga minamahal na taga-Pasay na tapat kong pinaglilingkuran. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At kung ako naman po ang inyong tatanungin, ayos po ako. I feel well. Kaya lang ang nangyari,
alam niyo naman ang aking mga trabaho, talaga kung saan ako nagpupunta, kinakausap ko pa rin po ang mga tao, meron po akong nakasalamuha. 2 araw na nagdaan na isang tao na tapos tumawag po siya sa akin kagabi. Sabi niya, nagpa-swab test daw siya at lumabas ang resulta na siya ay positive. I am just following the standard protocol. Kaya po nagdesisyon ako na mag-self-quarantine dahil para maalagaan ko rin po ang aking mga nakakasalamuhang tao. Pero po, huwag kayong mag-alala. Ako po ay nag-work from home at tuloy-tuloy ang galaw ng City Hall, ang pagbibigay ng mga medical services, gayon din po ang pag-distribute ng ating food packs at ang pag-sanitize ng buong lungsod ng Pasay. Sana po, ipagdasal natin ang ating mga frontliners at ako naman po ay nagdadasal para sa lahat ng mga mamamayan na maging ligtas at malabanan natin itong COVID-19 na ito. Sa aking mga minamahal at taga-Pasay, please, stay home. Lagi po tayong maghugas ng kamay, observe proper waste disposal, social distancing, at magsuot po ng face mask sa mga taong pwedeng lumabas na meron pong quarantine pass. Kung ano man po ang aking mapaglilingkod pa, nandito lang po ako, nakabukas ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking makakayanan. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. Tapat kayong pinaglilingkuran. Emmy Calixto Rubiano, nagmamahal sa inyo. Hindi mo ako sinesenyasan matatapos na pala Nakikita tuloy tayo sa Ito meron pa ako padadala sa iyo idol Hindi ko lang alam paano ipapadala ito. Ayun ang hirap. Sa ibang araw na yan, Ano ba yung si Juan, mga kaibigan, ito request to Si raw, gusto nila marinig si Bacoor City Mayor Lani Mercado. Ano raw bang balita kay Lani Mercado? Dito, pakinggan natin. Ako po si Lani Mercado Revilla na nagsasabi po sa ating lahat, sama-sama, tulong-tulong, laban po sa COVID-14. COVID-14. Ayon po kay Lani Mercado, Ayan mga kaibigan Wala tayong magagawa. Ganyan talagang ang buhay-buhay sa Pilipinas, po? Sa kamay ng alkalde ng Bacoor, si Lani Mercado Revilla, nananawagan, magkaisa raw po, labanan natin ang COVID-14. Ang galing, po? Ngayon, ito ngayon ang sabi ni President Duterte sa balita ito saan ba yun? Ito ang sabi raw ni Presidente Duterte kanyang ibebenta mga ari-arian ng gobyerno para sa utang. Tika muna, paano tayo nagkautang sa coronavirus? Meron ba tayo inutang? Ano ba ito? Walang katapusan ng... Hindi mo alam kung saan pinanggagalingan ng pera. Mga kaibigan, President Rodrigo Duterte says the move will be his last resort if the government runs out of money. Pag nawalan daw ng gobyerno, ng pera ang gobyerno, yun ang tanging paraan para mabayaran yung mga utang at pondo sa programa
laban dito sa coronavirus outbreak. Saan kayo nangutang? Di ba ang pagkakarinig natin, nag-release ng pondo, mga gobyerno? Yung pa nga, yung sinasabi ni Angara, yung binanggit natin. Oh, may 7 billion. Hindi pa binabanggit dito yung, ewan natin kung totoo yun, ha? More than $1 billion na donation ng Asian Development Bank sa Pilipinas o sa gobyerno, mga kaibigan. Oh, yan. What is the end game? Yan daw sabi ni Presidente. Maubos talaga ang pera. Ipabili ko lahat ng propiedad ng gobyerno. Bebenta niya raw lahat. Yang Cultural Center of the Philippines, PICC. Lupa dyan. Totoo. Pag wala na ako, and we are about to sink, and really sink, I will sell the assets of government. Tapos itulong ko sa tao. Paano yun? Kasi mo bebenta yung bebenta raw yung Cultural Center, PICC. Pati lupa dyan. Naku, ang mamahal na lupa niyan, di ba? Magtataka pa ba kayo? Diyan sa ngayon, diyan sa reclamation area na yan ng Makapagal, pati dun sa ibang lugar dyan, yung fronting Roas Boulevard lang, Roas Boulevard. Ang daming tinatayong building ngayon dyan. Na sa palagay natin, mga inchik, dahil doon sa loob, puro mga inchik na yung papuntang MOA, papunta rin sa likod ng MOA, yung galing ka dyan sa Makapagal, kakanang ka papunta rin sa likod ng MOA. Naku, mga kaibigan. Katakot-takot ang mga building dyan. Puro ang laman ho niyan, puro mga inchik. Bakit? Tsaka saan tayo nangutang? Kanino kayo nangutang? At kailangang ipagbili ang Cultural Center of the Philippines. Sipin ninyo, mga punipunteriyang asset dito. Mga mga historical mga heritage maituturing ng pamana ng kasaysayan mga kaibigan tayo lang ang sipin mo sa panahon ni Marcos tinayo yan hindi ba? Cultural Center, PICC, lupa dyan. Ba, mga kaibigan, baka isang araw wala na tayong gobyerno. Dahil pag-aari na lahat ay bibili lang naman niya mga dayuhan Di ba? Tatandaan ninyo yung Manila Hotel. Manila Hotel. Ito, kilala niyo si Don Emilio Yap, di ba? Inchik yun. Pero Filipino-Chinese yun. Ngayon, paano napunta sa kanyang pagmamay-ari yung Manila Hotel? Alam niyo ba istorya niyan? Government property yan Nung panahon ni FBR, kung di ako nagkakamali, binalak nila na maibenta yan sa Hindi ko alam kung panahon ni FBR o ni Cory. Mga kaibigan binalak na ibenta yan sa mga dayuhan. Kasi Manila Hotel yan yan ang makasaysayan na yan Wala pa yatang gera, may Manila Hotel na mga kaibigan. Ngayon, ibebenta sana yan sa mga Malaysian. Merong bumibili niyan Malaysian businessmen Alam niyo ginawa ni Don Emilio Yap? Hindi man niya sana balak bilhin yung Manila Hotel, binili niya
Alam nyo katwiran niya, kaysa mapunta yan sa mga dayuhan, bibiling ko na. O, binili niya. Ha? Kaya yan, napunta kay Don Emilio Yap. O, pagkatapos ito. Ano ito? Kaya pala si Erap hindi napapanagot sa mga krimen na ginawa niya, no? Sa pagbebenta ng mga makasaysayang property sa Maynila. Mga kaibigan, katulad nung pinagiba niya yung Army Navy Club, binenta sila ngayon na may-ari niyan. Kasosyo sila dyan. Gumamit lang siya ng mga dami. Mga kaibigan, kunyari ang bumili, pero mga dami niya yung katulad ni Plastic Gatchalian, di ba? Si Plastic King Gatchalian, si William Gatchalian, yung tatay ng senador. Oh. Hindi ba yan? Dami rin ni Erap yan. Sa mga property. Yan ay kasamang na-demanda yan sa kasong plunder. Kasama ni Erap yun, si Gatchalian. Kaya pala hindi makakasuhan nga si Erap dito. Mga kaibigan. Kasi yung ginawa ni Erap, balak din palang gawin eh. Oh, at saka nakapagtataka, saan inutang yung pera? Wala man tayo alam na inutangan. Baka kayo lang umutang noon. Di ba? Ayun ang hirap eh. Dapat ang pag-utang, alam nyo, yan na nagbabaon sa bansa natin, yung utang. Dapat magkaroon ng ibang proseso yan eh. Hindi yung nasa kapangyarihan lang ng presidente kahit ano gusto, pwede niyang iutang at gagawing collateral. Kasi ang collateral, alam niyo ba kung sino talaga? Ang sambayan ng Pilipino. At ang mahirap, dito sa China, yan lang naman ang contact nila, di ba? Wala naman silang ibang contact na, halimbawa, mga pwedeng ibang pagbenta, kundi yung mga taga-China. Baka dati ng kasunduan ito, hindi natin alam, marami na palang ari-arian ang talagang naisibende na, naisuko na sa kanilang mga kaibigang inchik sa China, o sa gobyerno ng China. Ikinumpormisyo na nila yan. Bago pa natin malaman na sinabi ito. Yan, hindi natin alam. Kung ano mangyayari dyan, sa totoo lang. Sipin mo, wala namang nagagastos tayo nakikita dahil wala pa tayong natitikman pare-pareho. Ako, wala eh. Hindi man ako nag-aantay niyan eh. Yang mabigyan tayo dyan, makasali pa tayo dyan. Mas marami nangangailangan yan. Sanay na tayo nang wala. Mga kaibigan. Wala pa natatanggap eh. Naubos na pera. At saka hindi pa nga na ipapamahagi, sinasabi natin mauubos na ang pera ng gobyerno. Naku, Sus Mariosep, anong klaseng management ito? Ano ginagawa ni Dominguez, Finance Secretary? Meron ka na bang nanakaw? Magkano na ba ninakaw mo, di ba? Si Presidente Duterte mismo nagsabi, inutusan ka niya, umanap ka ng mautangan, kung wala, magnakaw ka, Dominguez. So, tanong natin, magkano na nanakaw mo, at saan ka nagnakaw? Ibig sabihin after 2 years, etong coronavirus, ako hindi ako niniwalang aabot sa ganun yan. Pero pwedeng palabasin yan, kaya dahil may inchik dito saan ba nanggaling yung virus? Di ba sa China? Pwede nang ipanakot sa atin ngayon yan. Yung virus na yan. Under na tayo ngayon?
hostage na tayo ng coronavirus ng China. Mga kaibigan, nagsipuntahan pa rito, di ba? Ano ang gagawin niyan dito? Paano kung yung mga nagpunta na yan dito, yan din yung mga responsable diyan sa kumalat na virus na yan? Sino makapagsasabi? Ayon nga ho sa Estados Unidos, ito raw China, ginagamit na itong global coronavirus pandemic, ginagamit para isulong yung kanilang pagpapalawak ng illegal na pangangamkam sa South China Sea. In a strongly worded statement, sabi ho, the U.S. State Department gave Washington's view of last week's collision of a Chinese Coast Guard ship and a Vietnamese fishing vessel near the disputed Paracel Island. Mga kaibigan, meron pala nangyari dyan na nagkabungguan daw yung Chinese Coast Guard ship, barko ng Coast Guard ng China, at fishing vessel naman ng Vietnamese sa isang ang tawag Paracel Island. Di ba ganito rin yung ginawa sa mga Pilipino? Ang tatapang naman ng mga bangka ng Vietnam tsaka ng Pilipino, bangka lang, sila pa bumubunggo doon sa barko. Hindi di ba? Wala sa common sense yung ganon, sentido común, mga kaibigan. Sila bumanggaron. State Department spokesman Morgan Ortagus said, the U.S. was seriously concerned, by reports of the incident at around midnight on Tuesday, in which 8 Vietnamese crew were plunged overboard as their vessel sank. All were later rescued by the Chinese ship and handed over to the Vietnam authorities. This incident is the latest in a long string of PRC actions to assert unlawful maritime claims and disadvantage its Southeast Asian neighbors in the South China Sea. Itong balitang ito, labas ito sa South China Morning Post, mga kaibigan. China says Vietnamese fishing boat rammed Coast Guard ship before sinking. Tignan mo, ang bumangga pa yung fishing boat sa barko ng Coast Guard. Yung ba may, yun? Kapani-paniwala ba yun? Mga kaibigan? Di ba ganun din yung nangyari dun sa mga mangingisda natin dito? Ilang beses na. Binubunggo sila. Sinasadya ng China. Ngayon, nanawagan, sabi itong si Kwan, Ortagus, ba yun? Yang si Morgan Ortagus. Eto, tutuloy ko lang yung pagbasa rito sa balita. She called on Beijing to remain focused on supporting international efforts to combat the global pandemic. Sipin mo, habang ang mundo'y nilulukob ng nilikha nilang virus na yan, coronavirus, ang ginagawa nila, nagpapalakas naman ng puwersa riyan para merong diversionary tactic yung coronavirus.
para magawa na nila lahat ng gusto nila dyan. Mga kaibigan, ano ho? And to stop exploiting the destruction or vulnerability of other states to expand its unlawful claims in the South China Sea. The statement also pointed out that since the start of the coronavirus outbreak, Beijing had announced new research stations on its military bases at Fiery Cross Reef and Subi Reef and landed special military aircraft on Fiery Cross Reef. China controls the two reefs and calls them Yongshu and Zubi, respectively, but other Southeast Asian nations also claim ownership of the two. Vietnam is currently the most vocal claimant to the potentially energy-rich waters, which it calls the East Sea, and there have been previous incidents in the disputed waters between Chinese and Vietnamese vessels. Isipin ninyo, Vietnam, ang liit na bansa niya, pero lumalaban sila. Paano ngayon ang gagawin ng Amerikano rito? Yan ang problema natin. Hindi natin mapalayas ang incheck dahil pinapayagan sila dito. At tayo, kahit mga Pilipino, nababahala tayo sa pinagagagawa ng China diyan po sa ating mga teritoryo at iba pang pinag-aagawang teritoryo. Katulad niyan, yung binabanggit nating sa Vietnam. Ang Amerika, dahil sa ginagawa ng China na yan, hindi lamang kapakanan ng Amerika ang nanganganib. Nanganganib ang kapakanan unang-una ng mga Pilipino, ng mamamayang Pilipino, na simulat sa pool, wala pa akong narinig na Pilipino ang may gusto sa China, kundi yun lamang mga masisiba sa pera dito, ang alam ko, na handang humalik sa tumbong ng China. Nanganganib hindi lamang Amerika, interes ng Pilipinas, interes ng ibang mga bansa. Kahit ang mga European countries at dito sa Asia, bukod tangi, tayong lahat, wala namang may gusto dyan sa China na umaagaw sa ating mga teritoryo. Ang problema natin, tutulungan ba tayo ng kano? Yun ang problema namin dito. Paanong tulong ang magagawa ngayon ng kano? Gayong, kung meron mang may gusto sa China, siguro yung mga nasa gobyerno lang. Mamamayan, wala akong narinig na gusto nila yan nangyayari. Alam nating kinikim-kim lang nila yung kanilang damdamin. Sinisikil lang nila ang sarili nilang damdamin dyan. Pero alam natin yan. Unang-una, wala naman tayong interes sa China . Ano ba, meron yan? Yung mga peki nila rito na pinagtsatsagaan dito dahil mura. Wala ho. Nakapipirwisyo yan sa bansa natin. Unang-una, sa sarili nating food security. Patay tayo dyan. Napakatagal ng ilang taon ng administrasyon na yan nangyayari. Yang illegal na importasyon dito ng mga agricultural products. Lahat ng bawal, pinasok dito niyan . Lahat ng pumatay sa seguridad ng ating pansariling pagkain, pinasok dito ng China yan . Kaya ang mga magsasaka natin ay nawala ng hanap buhay.
mga kaibigan. At nawala ang seguridad ng pagkain natin. Nakita ninyo, no isang araw, sinasabi, si Presidente Duterte, may sabi, mukhang imposible tayo makapag-import dahil sa krisis. Siyempre, imposible. Sinabi ko na nga yun eh. Bakit? Alam nga naman, unahin pa nila tayo, krisis ngayon. Siyempre, kaysa magbenta sila, hindi muna sila magbebenta. Uunahin nilang isiguro ang pagkain ng bansa nila kung saan man tayo aangkat ng bigas. Dahil sa krisis. Yun ang sinasabi natin. Na dapat ngayon pinaghandaan pero walang ginagawa. Parang pumapasok lang sa tenga nila ito, naririnig nila ito ha. Ito sinasabi natin. Napakahalaga ngayon na-realize natin. Yung mga pinagagawa ni Marcos, tama, pinaghahandaan ng seguridad ng pagkain natin. Sino nagbenta niyang FTI, yung Food Terminal Incorporated, na pinatayo ni Marcos para maging imbakan ng ating mga pagkain? Kung meron tayong ganyan, wala magugutom talaga. Hindi mo kailangan yung pondong katakot-takot na yan. Iikot pa rin ang ekonomiya natin kahit na meron tayong krisis. Tuloy ang daloy ng buhay sa Pilipinas sana. Hindi sana tayo ganito, walang gumagana ngayon. Hindi umuusad ang ekonomiya natin. Bakit? Lahat nakadepende tayo sa importation na. Mga kaibigan, yung smuggling, pinayagan eh. Kinunsinte. Yung mga produkto, katulad dyan, yung mga sibuyas, kinumpitensya lahat eh. Kung ano yung pagkain na merong, dapat tayo nagpuproduce na sarili natin, kinumpitensya, pinapasok, mura, marami. Kaya ang smuggling isa lang ang sukatan yan eh. Supermarket, malalaman mo kung may smuggling o wala. Palengke, malalaman mo kung may smuggling o wala. Nandyan ang mga produkto na galing sa China. Sibuyas. Ang lalaki, puti. Yung pula, maliliit. Atin yun eh. Dahil walang subsidy o tulong ang gobyerno. Talagang sinasadya na wag silang tulungan. Kayo ngayong mga mambabatas, ano masasabi nyo, mga walang hiya? Lalo na yung mga sumabit sa pork barrel. Hindi ba yan ang ginamit ninyong kasangkapan sa pagnanakaw ng pork barrel? Kinapital pa ninyo, kunyari, tinutulungan ninyo magsasaka, wala naman palang natanggap. Ginamit nyo lang sila sa script para makakuha ng pondo sa gobyerno na inyong mananakaw at paghahati-hatian. Tanan nyo, walang kumikibo dito sa pagdating sa food security. Bakit? Ayaw nila. Ayaw nilang pansinin. Yan ang siguradong kailangan natin. Ngayon, nakita ninyo. Hindi sana mababahala ang tao kung meron tayong, kung ang produksyon ng pagkain dito sa Pilipinas, ang pagsasaka, tinutulungan, mga mangingisda nga mas kinakampihan pa yung humahakot ng isda dito na hindi naman taga rito, China. Ninanakaw ang ating natural resources. Pinapayagan ng gobyerno. Wala tayong food security. Paano yan pag hindi na tayo binigyan? At tumagal yan. Siya na rin na nagsasabi. Kung totoo sinasabi niya, halimbawa, 2 taon tatagal ito.
talaga wala tayong lalamunin. Aasa na tayo dahil papasok na ang China, alipin na tayong lahat. Aasa ka na ng pagkain sa kanila, pag hindi ka sinubuan, hindi ka kakain. Pag ayaw ka nilang subuan. Yan ang nakakatakot na kalagayan ng Pilipinas ngayon. Hindi pa ho yung coronavirus. Paano kung malagpasan natin itong krisis na ito ng coronavirus? Yun ang kasunod eh. Yun ang pinaka nakakatakot. Naghihintay na isang madilim na mangyayari sa bansang Pilipinas. Pero para tayong walang gobyerno pagdating sa panganib na yun ng pananakop sa ating bansa. Maari pong yung ano na yan yung sinasabing yung pagkalat ng coronavirus na yan, talagang sinadya para maging diversionary tactic sa mas malaking plano na binabalak ng China ang gawin na pananakop sa mundo para sila ang maghari-harian sa mundo, hindi ba, mga kaibigan? Nakita nila kung saan ang kahinaan ng iba. Malakas nga sa superpower nga ang ang ibang bansa, malalaking bansa, dahil sa mga armas, mga nuclear power. Pero sila, ang katapat lang, virus. Kaya na nilang kontrolin ang buong mundo. Palagay ko, susubukan nilang gawin yan. Plano, gawin yan. Pero, ang resulta, hindi natin alam. Wala makapagsasabi. Ano po? Ngayon, eto. Magtaka kayo. Di ba wala nang pogo ngayon? Sino pa magsusugal ngayon? Bukod sa hindi na sila operational ngayon. Di ba? Ito yung pagtaka nyo. Ba't nandito pa sila? Ba't nandito pa sila? Ano pa ginagawa? Bakit hindi pa sila sunduin ng mga eroplano ng Incheck, pabalikin na sila sa China? O kaya sumakay na sila sa barko, total, wala nang ano raw doon. Ang claim nila, under control na ang situation ng COVID-19 sa China. Pero ang pinakamalaking tanong ngayon, bakit nandito pa sila sa Pilipinas kung wala silang ibang plano o purpose sa pananatili nila dito? Katulad ng sinabi natin sa mga nauna na nating programa. Di ba? Yan ang tanong. Pero alam natin, di sasagutin yan, iwasan yan.